Ang isang batang lalaki na nagngangalang Shinichiro ay tumayo na wala man lang sugat matapos bumagsak ang eroplano. Tumingin siya sa paligid para hanapin ang kanyang mga magulang ngunit hindi niya sila mahanap dahil namatay na pala sila. Pagkatapos ay isang batang babae ang umiiyak at humihingi ng tulong, ang bata ay naglalaho ng tinitigan niya. Ilang taon ang nakalipas, si Shinichiro ay nagtatrabaho na sa isang pagawaan ng mga sasakyan. Ang kanyang boss na si Tetsuya ay para na niyang tatay. Si Tetsuya ay humahanga sa paghihirap niya sa trabaho kaya inalok siya nito na maging tagapamahala sa pangalawa nilang sangay. Pakiramdam niya ay hindi siya kwalipikado sa posisyon kaya tinanggihan niya ito. Ang kanyang katrabaho na si Daiki ay nagseselos dahil mas pinapaboran siya ng kanilang boss, kaya ginulo niya ang istasyon ni Shinichiro dahil sa puot at itinanggi niya ito ng pagsabihan siya. Ang dalawa ay nagkaroon ng argumento at natapos ng tinulak ni Daiki si Shinichiro sa sahig. Si Shinichiro ay mas gusto na magkaroon ng katahimikan kaya hindi niya masyadong pinalaki ang nangyari, ngunit nasira ang kanyang telepono dahil sa kanyang pagbagsak. Pumunta siya sa malapit na pagawaan at nakilala ang isang magandang babae na nagngangalang Kiryu. Tinanong siya nito kung anong klaseng telepono ang hinahanap niya, ngunit sinabi niya na magpapagawa lang siya at hindi bibili. Nang tiningnan nito ng babae ay napagtanto niya na hindi na ito maaayos dahil ito ay lumang modelo. Gayunpaman ay kumuha siya ng panibagong screen at inilagay sa kanyang telepono bilang pabor. Nagpasalamat si Shinichiro sa ginawa ng babae saka nagpaalam. Ngunit ang kabaitan ng babae ay hindi nawala sa kanyang isip sa buong araw, at kahit na nakauwi na siya ay tinititigan pa rin niya ang kanyang telepono habang nakangiti. Kinabukasan ay nakakita siya ng isang naglalaho na kamay ng isang lalaki. Simula nang namatay ang kanyang mga magulang ay nagkaroon na siya ng kakayahan na makita ang loob ng katawan ng mga tao na malapit ng mamatay. Alam niya na malapit ng mamatay ang estranghero ngunit wala siyang magawa. Sa trabaho, ang kanyang senior at asawa ni Tetsuya na si Mitsuko ay pinipilit siyang tanggapin ang posisyon na binibigay sa kanya. Pagkatapos marinig ang saloobin nito ay maluwag na tinanggap ni Shinichiro ang pamamahala. Maya-maya ay dinaanan niya ang pagawaan ng telepono, at hindi niya napigilan na hanapin si Kiryu. Sa oras din na ito ay nakabangga niya ang isang lalaki at naglakad palayo. Napansin niya na ang buong katawan ng lalaki ay malapit ng maglaho na ang ibig sabihin ay nalalapit na ang kanyang kamatayan. Sinundan niya ito hanggang sa crossing at isang sasakyan ang bumangga dito. Masama ang loob ni Shinichiro na wala man lang siyang nagawa para tulungan ang lalaki. Kinabukasan sa trabaho, tinanong niya si Mitsuko kung ano ang kanyang gagawin kung malalaman niya ang kapalaran ng mga tao. Hindi pinansin ni Mitsuko ang kanyang tanong at sinabi na ayaw niyang magkaroon ng ganoong kakayahan. Ang telepono ni Shinichiro ay bigla na namang nagkaproblema kaya pumunta siya sa pagawaan, at nasasabik siya na muling makita si Kiryu. Habang sila ay nag-uusap, napansin niya na ang kamay ni Kiryu ay nagsisimula ng maging transparent kaya bigla siyang natakot. Dahil hindi alam ang gagawin, lumabas siya ng pagawaan na hindi dala ang kanyang telepono. Pagkatapos makapag-isip, pakiramdam niya ay may kailangan siyang gawin upang matulungan ito kaya bumalik siya sa loob at sinabihan niya itong makipagkita sa kanya pagkatapos ng trabaho. Tinanggap ni Kiryu ang kanyang pakiusap, at sinabihan siya nitong magkita sila sa isang malapit na restaurant. Maya-maya ng araw na yun ay nagkita sila at nagulat si Shinichiro dahil nakikita na niya ang kanyang mga kamay. Nagtanong si Kiryu kung anong gusto niyang pag-usapan at sumagot si Shinichiro na hindi na yun mahalaga. Nang pilitin siya ni Kiryu kung anong dahilan ay sinabi niya na nakita niya ang kanyang kapalaran kanina. Pagkatapos niyang sabihin yun ay napagtanto niya na nakakatakot ito sa pananaw ng babae, agad siyang humingi ng paumanhin sa nasayang niyang oras saka naglakad palayo. Paglabas niya ay nakaramdam siya ng matinding pagsakit ng kanyang puso na nagpahinto sa kanya. Kinabukasan sa trabaho, diretso niyang pinuntahan ang kanyang boss at sinabi na tinatanggap na niya ang kanyang posisyon. Maging si Mitsuko ay nagulat sa biglaang pagbabago ng kanyang desisyon. Tinanong siya nito kung may nangyari ba, ngunit hindi ito pinansin ni Shinichiro. Mag-isa siyang nagtatrabaho nang dumating si Kiryu upang bisitahin siya. Humingi siya ng paumanhin sa kanya dahil hinanap niya ang kanyang address sa record ng mga customer at sinabi na kailangan niya siyang makita kahit ano pa ang mangyari. Pumasok sila sa opisina at nag-usap habang umiinom ng kape. Ipinakita sa kanya ni Kiryu ang dyaryo na naglalaman ng balita ng nangyaring pagsabog sa isang pabrika. Lagi siyang dumadaan dito sa tuwing siya ay uuwi kaya malamang na siya ay nasaktan kung hindi siya tinawag ni Shinichiro. Natatandaan niya na sinabi niya na nakikita niya ang kapalaran ng tao kaya pumunta siya doon upang magpasalamat. Nagkunwari si Shinichiro na wala siyang alam at sinabi na posible na ito ay nagkataon lamang.
Kinabukasan, nakita ni Mitsuko ang mga natirang kape at tinanong si Shinichiro kung sino ang dinala niya sa opisina. Masaya siyang malaman na nagkakaroon na siya ng kaibigan dahil sa buong buhay niya ay hindi siya mahilig makipag-usap. Dahil doon ay naalala niya ang dati niyang katrabaho na si Mariko na may gusto sa kanya. Sinubukan nito ang kanyang makakaya upang mapalapit sa kanya ngunit hindi niya ito napansin. Kaya naman nagsimula itong makipagkita sa isang mayaman na customer na naging marka ng pagtatapos ng kanilang pagkakaibigan. Pagbalik sa kasalukuyan ay pinapagalitan ni Tetsuya si Daiki dahil ginamit niya ang sasakyan ng customer para sa pansariling interes. Itinanggi niya ito kahit na halata naman na may kasalanan siya. Tinanggal siya ng kanilang boss sa trabaho saka siya sinuntok nang siya ay kumilos ng hindi maganda. Pagkatapos ng insidente ay nakita ni Shinichiro ang kamay ni Tetsuya na nagsisimulang mawala. Kinabahan siya nang mapag-alaman na ang buhay ng kanyang itinuturing na ama ay nasa panganib. Kinagabihan, sinabihan niya si Tetsuya na kumain kasama siya. Habang naglalakad sila papunta sa restaurant ay hindi makapag-focus si Shinichiro sa mga sinasabi ni Tetsuya, dahil masyado siyang nag-aalala na baka ang matanda ay maaksidente. Samantala, si Daiki ay biglang dumating at papaluin na sana si Tetsuya ngunit nagawa siyang iligtas ni Shinichiro. Lumalabas na mamamatay sana siya dahil sa lakas ng pagkakapalo, buti na lang at nailigtas siya ni Shinichiro. Habang binubugbog ni Tetsuya si Daiki, si Shinichiro ay nakaramdam ng kirot sa kanyang dibdib saka nawalan ng malay, at nagising na siya sa ospital na katabi si Mitsuko. Nagtanong siya tungkol kay Daiki, at sinabi nito na hinayaan na lang nila ang lalaki. Kasunod nito ay tinanong siya ng doktor na nagngangalang Teiko kung ang pamilya ba nila ay may kasaysayan ng malala na karamdaman, nang sumagot siya na wala ay inisip ng doktor na dahil lang ito sa stress. Nasa pasilyo si Shinichiro nang makakita siya ng isang bata na naglalaho, sinubukan niyang sundan ito ngunit pinigilan siya ni Teiko. Siya ay nagulat nang tinanong siya ni Teiko kung nakakakita rin ba siya ng mga naglalaho na tao, pagkatapos ang dalawa ay umakyat sa rooftop upang pag-usapan ito. Lumalabas na mayroon din na ganoong kapangyarihan si Teiko, sinabi din niya na ang tawag sa kakayahan nila ay Fortuna's Eye. Si Fortuna ay ang diyosa ng kapalaran sa alamat ng Romano, at ang mga tao na nagmamay-ari ng kanyang mata ay nakikita ang mga kapalaran ng tao. Gayunpaman hindi sila mga Diyos, kapag sinusubukan nilang palitan ang kapalaran ay magdurusa sila gaya ng sinubukan niyang makialam sa kapalaran ni Tetsuya ay nawalan siya ng malay. Pagkatapos lumabas ng ospital ay pinuntahan niya si Kiryu saka hiniling dito na makipag-date, nagkita sila sa isang restaurant tulad ng dati. Diretso na sinabi ni Shinichiro sa babae kung maaari niya ba itong maging kasintahan, noong una ay tumayo siya at umalis ngunit noong nasa labas na sila ay tinanggap niya ang kanyang kahilingan. Pagkatapos ay araw-araw na ang kanilang paglabas at dahan-dahan ngunit sigurado na napamahal sila sa isa't isa. Si Daiki ay nagpatuloy sa pagtatrabaho sa pagawaan kasama si Shinichiro, binalik siya sa trabaho ni Tetsuya dahil sa kahilingan ni Shinichiro kaya nagpasalamat ito sa kanyang ginawa para sa kanya. Si Kiryu at Shinichiro ay lumabas para mag-picnic, sa unang pagkakataon ay sinabi niya sa babae ang nangyaring aksidente sa eroplano at ipinahayag na hindi niya alam kung bakit siya lang ang nabuhay sa aksidenteng yun. Sumagot naman si Kiryu na ang dahilan ay para makapag-asawa siya, magkaroon ng mga anak, at maging masaya. Ang mga sinabi niya ay naging dahilan ng pagluha ng lalaki. Kinabukasan ay bumili siya ng singsing para sa kanya. Pumunta din siya sa ospital upang ipasuri ang kanyang puso. Sinabi ni Dr. Teiko na nagkaroon ng kakaibang pinsala ang kanyang puso simula nang iligtas niya si Tetsuya. Kaya kailangan niyang mag-ingat kung hindi ay mamamatay siya at hindi ang mga tao na inililigtas niya. Noong araw na yun sa pagawaan ay dumating ang mayaman na customer na nakilala niya bilang nobyo ng dati niyang katrabaho na si Mariko. Nagtanong siya tungkol kay Mariko ngunit tinawag siya ng lalaki na malandi. Lumalabas na nagtrabaho na ang babae bilang patutot simula nang maghiwalay sila. Ininsulto nito si Shinichiro dahil nagustuhan niya ang babaeng tulad ni Mariko. Ipinagtanggol siya ni Daiken dahil sa nangyari ngunit pinigilan siya ni Shinichiro. Sa sumunod na araw ay dumating ang mayaman na lalaki upang magtanong tungkol sa kanyang sasakyan. Nang napansin ni Shinichiro na ang kamay ng lalaki ay nawawala, hinayaan niya pa rin itong umalis. Ilang araw ang nakalipas at nasa libing na siya ng lalaki, nakaramdam siya ng pagsisisi dahil wala man lang siyang ginawa upang iligtas siya at mas lumala pa nang makita niya na umiiyak ang anak nito. Kinagabihan ay tinanong siya ni Kiryu kung anong problema. Sinabi niya sa kanya na noong bumagsak ang eroplano ay nakita niya ang isang batang babae na nahihirapan ngunit hindi niya ito nailigtas at ang nangyaring insidente ngayon ay nakapagpaalala sa kanya ng nakalipas.
Sa sumunod na araw ay nasa parke si Shinichiro nang makita niya na naglalaho ang katawan ng mga bata kasama ang kanilang guro. Nang makita ng guro na sinusuri niya ang mga bata ay inilayo niya ang mga ito sa kanya. Pagkatapos ay nakakita siya ng papel na may nakasulat na sa loob ng ilang araw ay mamamasyal ang mga bata sakay ng tren. Maya-maya nang nasa istasyon na siya ng tren ay napansin niya na ang mga tao doon ay naglalaho. Napagtanto niya na ang mga pasahero na sasakay sa tren sa makalawa ng alas 7 ng umaga ay mamamatay lahat. Ang masaklap pa ay sumasakay din sa tren ng ganoong oras si Kiryu sa tuwing pumapasok siya sa trabaho. Pinuntahan niya ang kanyang kasintahan at natuwa nang makita na hindi ito nawawala, ngunit pagkatapos lang ng ilang minuto ay naglalaho na ang kamay nito. Dahil natatakot na mamamatay ito, niyakap niya ang babae ng mahigpit. Kinabukasan ay inimbitahan niya si Kiryu para sa 3 araw na bakasyon at maiwasan ang pagsakay niya sa tren, pumayag ito at nagplano na makikiusap sa kanyang katrabaho upang palitan siya sa kanyang oras ng trabaho. Kasunod nito ay tinawagan niya ang paaralan at hiniling sa kanila na ikansela ang pamamasyal ng mga bata, ngunit dahil wala siyang masabi na maayos na paliwanag ay tumanggi ang mga ito. Sa araw din na yun ay gumawa siya ng liham kay Kiryu na sinasabi na lahat ng sinabi niya tungkol sa kanilang bakasyon ay hindi totoo para mapigilan siya sa pagsakay sa tren. Sinabi niya din sa kanya kung gaano niya siya kamahal at itinago ito kasama ng singsing para ibigay mamaya. Gayunpaman, ang kanyang plano ay nabigo nang makatanggap siya ng mensahe galing kay Kiryu na kinakansela niya ang kanilang plano dahil ang katrabaho niya na makakapalitan sana niya ay nagkasakit. Pupunta na sana siya sa istasyon ngunit pinigilan siya ng mga pulis, lumalabas na nagsampa ng kaso ang guro dahil sa panggugulo niya sa mga bata. Pumayag siya na sumama sa kanila, ngunit tumakbo din pagdating sa kalagitnaan. Pagdating niya sa istasyon, si Kiryu kasama ng iba pang pasahero ay nakasakay na sa tren. Agad siyang sumakay ng taxi papunta sa susunod na istasyon at nakarating doon bago pa dumating ang tren. Doon ay napansin niya ang mga manggagawa na may inaayos sa gilid ng riles gamit ang crane, kaya napagtanto niya na ang crane ay malalaglag na magiging dahilan ng pagkamatay ng lahat. Para iligtas sila ay gumamit si Shinichiro ng usok saka tumayo sa gitna ng riles, sa loob ay tumakbo din si Kiryu papunta sa harapan upang sabihan ang driver na huminto. Sa huli ay bumagsak ang crane sa sahig, at ang lahat ng nasa loob ng tren ay naligtas. Si Kiryu ay tumakbo palabas at nakita na si Shinichiro ay namatay dahil sa atake sa puso pagkatapos iligtas ang maraming buhay. Niyakap niya ito at umiyak habang pinapanood sila ng mga tao. Sa susunod na eksena, si Kiryu ay kasama si Mitsuko at pinag-uusapan si Shinichiro. Sinabi ni Mitsuko na nagsimulang ngumiti si Shinichiro simula nang makilala siya. Sa huling eksena, umamin si Kiryu na mayroon din siyang mata tulad ng kay Shinichiro at siya ang bata na humingi ng tulong sa kanya pagkatapos bumagsak ang eroplano. Hindi ito natatandaan ni Shinichiro ngunit isinalba niya ang buhay nito ng araw na yon. Bago matapos ang palabas ay binasa niya ang sulat na iniwan ni Shinichiro sa kanya saka isinuot ang singsing na binili niya para sa kanya. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!